Binawasan ng 31 billion yung ating education sector ngayong 2025. Huwag din natin kalilimutan dahil tatalakayin din po natin ito maya-maya. Yung 80 billion pesos more or less or 81 billion pesos more or less na ginawang pagkaltas doon sa pensyon ng military and other uniformed personnel ngayong 2025. I've been giving you the numbers. You do the math, i-add po nyo lahat yan. Ganyang kalaking pera ang nawawala. Kanya tayo ay record high at nasa tipping point na. Baka lumabas yung henyong nagdudunong-dunungan. Diba? The peso is weak not because the peso is weak but because the dollar is strong. The peso is weak because corruption has weighed down the Philippine economy. Dahil sa mga katulad ninyo, dahil sa mga katulad mo, kaya daos-dos ang piso dahil sa korupsyon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Nakakagalit ho. And maybe they will ask the BSP to intervene just to temper ito pong naging pagdaos-dos na halaga ng piso. Kaya lamang hanggang kailan? Hindi ito maaring artificial lamang. Babalik tayo sa fundamental. Wala pong gustong pasok ng puhunan sa ating bansa. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Hindi talaga kayo titigil. Panay pagnanakaw at korupsyon pa rin ang prioridad ninyo. Kanya nga nandito na tayo sa record high at tipping point. Mga kababayan, we have to unite. We have to unite. We cannot let a bankrupt presidency continue to manipulate us Filipinos. Higit naman tayo magaling diyan sa bangkaroting administrasyon. Higit naman tayong maalam diyan sa bangkaroting panguluhan. Kinakailangan lang tayo magkaisa. Yung mga mamumuhunan, yung negosyante, yung investor, yung mga estudyante, yung mga banal, yung mga relihiyoso, yung mga nasa academe, yung mga professionals, yung nasa healthcare. We have to unite to protect the Filipino youth. We owe it to them. We have to give them a better life. They deserve more. We all deserve more. Kesa dito sa ating natatamasa ngayon sa Marcos Jr. administration. And yes, marami pong nagme-mensahe na baka daw po tayo makasuhan. Wala pong inciting to sedition at wala pong sedisyo sa aking sinasabi. In fact, I always have a constitutional basis sa ating pong tinig maisog. Karapatan ko po Article 3, Section 18, Paragraph 1. Silipin po nyo yan. Malinaw po yan. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. Ang aking maiting na political na paniniwala, bangkarote ang Marcos administration at walang maaring magdikta sa akin na baguhin yan sapagkat yan ang nangyayari, yan ang nagaganap ng akin nakikita at nasasaksihan. Wala ring maaring mag-utos o magdikta sa akin na baguhin ko yung aking aspiration o yung aking hangad para sa ating mga kabataan at sa ating bansa. Ano yan? Na magkaroon tayong lahat, pero higit pa ang ating mga kabataan ng isang maunlad, payapa, progresibo, bukas na may dignidad, may dangal at kaaya-aya. Yan ang aking aspirasyon o hangad para sa mga kabataang Pilipino. Wala hong pwedeng magbago niyan at yan ay protektado ng Article 3, Section 18, Paragraph 1 of our Constitution. Kaya wag ho kayong mangamba, wag ho kayong mangamba. Wag kayong mangingeme na magpahayag for as long as it is within the framework of our Constitution. Alright mga kababayan, so kahanga-hanga talaga tong ginagawang pagla-live ni Attorney Vic Rodriguez, no, dahil mas pinapababaw niya po yung usaping pangbansa, no, yung mga issue po na kinakaharap po ng ating bansa ay dito nyo lang po, no, mas maiintindihan at mauunawaan kung ano na po ang kalagayan ng ating bansa, no. At ito nga po yung malungkot na balita na talaga naman, no, kung patuloy ang korupsyon dito sa ating bansa ay hindi talaga malabo na maging bangkarote o maging bankrupt talaga ang ating minamahal na Pilipinas, no, dahil nga po dito sa iilang individual na patuloy pa rin na gumagawa ng kanilang mga pansariling interes. At dito nga po sa ibinahagi ni Attorney Vic Rodriguez, ito yung short clip lamang po ng kanyang napakahabang live
na bahagi niya po dito mga kababayan yung pagbabawas po sa budget po or dun sa pensyon na matatanggap po ng mga men in uniform, no, yung mga alam natin na magiging katuwang po natin upang tayo po ay protektahan sa kung ano man ng panganib na maaari nating kaharapin dyan sa lansangan o saan man. At maging sa educational ay nabawasan din, nakakalungkot dahil sa akin, no, kaysa mapunta sa flood control project or mga infrastructure na talaga namang hindi mo naman nakikita at hindi mo naman nararamdaman, is mas maganda na na ilagay na lang po sa educational, no, yung ganitong budget ng ating bansa, dahil mas magandang mag-invest na lang tayo dun sa mga estudyante, lalo na yung mga kabataang matatalino, no, na mas bigyan sila ng prioridad na makapag-aral, bigyan sila ng mas maayos na atensyon upang nang sa ganun ay makapagpatuloy po sila sa kanilang mga pangarap na makapagtapos at makuha po yung kanilang mga kurso na ninanais. Dahil maganda mga kababayan kung lahat po ng ating mga kabataan ay makakapag-aral at makakapagtapos, maaari po silang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa, dahil syempre well-equipped na po sila, skilled, at maaangat po nila yung antas ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya. So doon pa lang ay panalo na tayo mga kababayan. Biruin ninyo yung 1 bilyon na ninakaw po ng ilang individual, ilang estudyante na po yung pwedeng mapaaral niyan at mapagtapos. So nakakalungkot dahil hanggang sa mga panahon ngayon ay wala pa pong nananagot at wala pa pong nakukulong dito nga po sa flood control scandal na talagang dinidemand na po to ng napakarami pong tao dito sa Pilipinas. So para sa akin, napakahalaga ng ganitong diskurso na ginagawa po ni Attorney Vic Rodriguez, dahil kahit simpleng mamamayan, kahit mga kabataan, kapag ito ay napanood at napakinggan, ay tiyak na maiintindihan at mauunawaan po nila, no. Dahil sa panahon nga po ngayon mga kababayan ay napakarami na nga po na lumalabas sa social media, mainstream media, na kung ano-anong balita, no, na pinifeed sa atin. Well, hindi naman lahat dyan ay totoo at hindi naman lahat dyan ay dapat pakinggan. Kaya kinakailangan talaga natin magkaroon ng sariling pagsisiyasat, pananaliksik, upang nang sa ganun ay hindi tayo madaling maluloko, no, at mapapaniwala sa mga napapanood at nakikita natin, lalong-lalo na sa social media. So dito nga po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay winelcome niya po dyan yung mga trolls, mga basher na talagang pumapasok sa kanyang platform, na kahit papaano, 'di ba? Hindi naman niya kasi mapipigil 'yan, no? Talagang meron at merong papasok diyan. Pero ang mahalaga doon mga kababayan, kahit papaano ilan man sa kanila ay ma-enlighten, no, sa kung ano yung nais iparating netong si Attorney Vic Rodriguez. So wala naman siyang gustong gawin, no, o masamang hangarin para sa ating gobyerno. Ayaw niya naman pabagsakin yung gobyerno. Dahil yung gobyerno mga kababayan, andyan na po yan, no? Pero yung administrasyon, yan po yung napapalitan. So wala naman tayong intensyon na sirain yung gobyerno na meron tayo. At yung kasulukuyang administrasyon lang mga kababayan yung ating inaalala, no, at kinakabahala. Dahil nga po sa wala tayong makita talaga na konkretong solusyon kung paano ba mareresolba itong problema na ito. Kagaya na lamang po ng pagbuo ng ICI na siya mismo, no, ang nagbuo niyan, at doon pa lang, no, magkakaroon na kagad tayo ng agam-agam, o magkakaroon tayo ng mga hinala na baka may cover up or what. Dahil nga hanggang sa ngayon, may mga tao na tayong narinig at lumutang at maingay na nga po ang pangalan, pero hindi pa rin napapanagot hanggang sa ngayon. At kung pag-uusapan naman natin yung about sa Blue Ribbon Committee na nagpalit ng chairmanship, at yung ipinalit ay umalis din at ngayon ay magbabalik. So parang doon palang nawawala na yung credibility ng institution, no? Na ayan po yung pinakamahirap na part mga kababayan, na mawalan po ng tiwala yung taong bayan sa institution po ng gobyerno, dahil diyan na po tayo magkakaroon ng problema. Kaya hangga't maaari ay ninanais po natin, no, na itong ginagawang investigasyon sa ICI ay gawin nilang live stream, o kuya gawin po nilang real time yung pagbibigay ng balita patungkol nga po sa nangyayaring investigation, at hindi tayo dapat pumayag na
hindi natin nakikita at naririnig yung nangyayari dito kasi parang malaking lokohan lang 'to 'no, at sila-sila lang yung nagkakaunawaan, and all of the sudden magugulat na lang tayo may mga individual na naipakukulong na wala naman doon sa mga pangalan na hinihintay talaga natin na makasuhan o mapanagot. Kaya nakakalungkot lang dahil dito din po sa nagiging live ni Attorney Vic Rodriguez at sa lahat ng gumagawa po ng kanilang komentary 'no. Nakakalungkot dahil dito mo makikita talaga na kapagka mayaman ka, ito realization lang natin 'no. Kumbaga kung mayaman ka talaga, parang napakahaba ng due process para sa'yo. Parang ang tagal mong ang tagal mo talagang makulong kahit ikaw ay may kasalanan. Samantalang yung mahirap mga kababayan 'no, magnakaw lang ng mangga, magnakaw lang ng bigas o gatas para sa kanilang pamilya. Walang kakabot-kabot, talagang makukulong na 'no, at wala ng patumpik-tumpik pa. Kaya yun yung nakakalungkot, lalo na yung mga nababalitaan natin na pinapadala ng subpina dahil lumalaban sa gobyerno, sa katiwalian ng administrasyon. So nakakalungkot 'no, yung mga ganitong bagay na hindi na dapat patulan, pinapatulan pa 'no. Kaya tama nga naman si Attorney Vic Rodriguez, 'wag matakot hangga't alam ninyo na yung sinasabi ninyo ay paniniwala nyo kung ano yung sa tingin yung tama. 'Wag lang talaga kumbaga below the belt na 'di ba, ibang usapan na kasi yun, eh. So, meron din namang limitasyon 'no, yung mga bagay-bagay. Kaya ito yung nakikita nating problema sa ating bansa, at siyempre bilang isang taxpayer ay talagang dapat makialam talaga tayo 'no, at bantayan talaga natin yung bawat pera na nilalabas natin, bawat pera at buwis na inaano natin, binabayad natin sa gobyerno na napupunta lang 'no, sa mga bulsa ng iilang individual, at 'yan yung nakakagalit. So ayun mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating commentary at pagbibigay ng opinyon dito sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez. At kung gusto niyong panoodin, bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page para sa kabuoang detalye 'no. At maraming maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.